Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Huling part na po ito ng ating topic na dengue fever. Part 3 po ito. This is just a continuation. Okay, kung anong last na binanggit ko kahapon. Nabanggit ko po kahapon na hindi na po kailangan maghintay na umabot ng platelet count sa 100,000 before ma-discharge ang pasyente. That is as far as I am concerned, ha? Huwag kayong mag-away sa mga doktor ninyo kung hindi kayo pauwiin, ha? Dahil hindi pa po umabot sa 100,000 yung platelet count ng mga pasyente po ninyo. Baka meron silang rason, in fact, sapat na rason, okay, na hindi kayo pauwiin. So, this is only my style, my approach. Of course, kasi iniisip talaga natin yung hindi lang kalagayan ng pasyente, yung buhay ng pasyente, pati rin po yung kakayanan ng pamilya ng pasyente. Lalo na ngayon napaka-krisis po. Pag nasa ospital po kayo, pumapatak po yun ng metro. Ha? Araw-araw, nagbabayad po kayo sa kwarto at sa doktor, sa laboratory procedures, no? Okay? So, kahit may PhilHealth po kayo, may excess pa rin po kayo sa kwarto. Kaya po hindi na po ako naghintay na umabot ng 100,000 ang platelet count ng pasyente. For as long as, at ulitin ko po, wala na po yung lagnat, up and about po yung pasyente, mean to say, nakakalakad na po ang pasyente na walang support, kumakain na po ng maayos, hindi na po sumasakit ang ulo, hindi na po nasisikmura, hindi po siyempre sumusuka or nasusuka. No? Okay? So, pag lumampas na po ng 5 days ng fever, lusot na po yung pasyente. Kahit gaano kadaming rashes yung mga paa nila, parang lechon ang kulay, reddish masyado at maraming mga tuldok-tuldok, no? Na tinatawag po natin na peteche as a result of konting bleeding, okay, sa capillaries dahil po sa pagbaba ng platelet count. Ang pinakamababa na platelet count ng pasyente na pinauwi ko po ay dapat sana 28,000, no? Pinauwi ko yan kahit 28,000 kasi alam ko lusot ng pasyente at sa bahay na po maghintay na mag-akyat yung platelet count. Okay? At I can assure you 100% sa lahat ng mga pasyente na pinauwi ko kahit mababa pa masyado ang platelet count pero nakalusot na po sila, 100% walang bumalik sa akin at nagsabi sa akin na, Dok, bakit pinauwi niyo ang pasyente namin? Wala. Lahat sila bumalik sa pasyente, or rather sa clinic ko. Kasi, syempre, just for assurance, after 3 to 4 days galing sa ospital, sinasabihan ko, paulit na lang po natin yung CBC platelet para may peace of mind po kayo. Pero wag natin ipaulit kaagad the day after hospitalization kasi mabagal po umakyat. Dahan-dahan lang po ang pag-akyat ng platelet. Usually, nagpaparipit po ako ng platelet count 3 to 4 days from discharge. Ayan. Lalo pag pinauwi ko na 28,000 lamang platelet instead of 100,000, syempre, kailangan tayo maghintay ng 3 to 4 days. Hindi kaagad-agad kinabukasan, paripit natin yung CBC platelet. Sayang ang dugo, sayang rin ang time ninyo, sayang rin ang pera rin ninyo sa laboratory procedure. Okay? Okay, sana 28,000. Yun po ang second to the last na pinakamababa na platelet. Ang pinakamababa, sa totoo lang po, na pinauwi ko yung pasyente, 14 lang po. 14,000. 14,000. Bakit? Kasi itong nanay ng pasyente, hindi ba pakali? Kasi sa ward sila Sa ward, puro dengue ang mga pasyente. Siyempre, magkwentuhan sila. Yung iba, hinihintay pa mag-akyat ng 100,000. Kasi, siyempre, ibang doktor nila Pero hindi na maibig sabihin mali yung doktor nila. As I've said, the doctor knows best. Huwag kayong makikipag-argue sa doktor ninyo kasi meron sigurong dahilan bakit kailangan hintayin na mag-akyat sa 100,000 ang platelet count ng mga pasyente ninyo. Anyway, sabi ko sa kanya, Madam, pwede na kayong umuwi kasi lusot na po yung pasyente.
kahit 32,000, huwag kayong mag-alala. Ang siguraduhin lang po natin, pag nasa bahay na po kayo, bantayan po niyo yung sahig ninyo. Baka ma-slide. At pag ma-slide at mauntog sa ulo, pwede mag-bleed pa yung utak niya dahil nga, mababa pa po yung platelet. Other than that, wala akong ibang rason kung bakit mag-worry ako na pauwiin ko yung pasyente na napakababa pa po yung platelet or hindi pa po umabot ng 1,000. Okay? So, sabi ng nanay, Dok, iparipit na lang natin, Dok. Siyempre, natatakot kasi marami siyang narinig sa kapwa ang pasyente na sa tabi. No? Dok, paulit na lang natin. Sabi ko sa kanya, sayang yung dugo, sayang yung pera, excess naman kayo sa PhilHealth. At saka, isa pa, pwede rin bumaba pa ng konti. Kasi, pwede rin ganun kasi ika-6th day, minsan magbaba pa yan ng konti. Pero konti nila, pero kadalasan sa 6th day, makakyat niyan. Okay? At saka isa pa, ang laboratory hindi po 100% accurate. Lahat ng laboratory, hindi pwede sila magsabi 100% sure tayo. Minsan po kasi may machine error, no? May human error na hindi po talaga maiwasan. Kaya sabi ko, magbaba pa yan ng konti. Ano yan? Kung magbaba pa ng konti, huwag mo sabihin, dito na naman kayo. Okay? Sabi ko, sa bahay na lang, after 3 to 4 days, ipaulit natin yung CBC platelet count kasi mabagal nga umakyat yung platelet count from the last day of fever. No? Okay? So, pumilit. Sige na lang. Pinaulit namin. Alam mo nila anong result? 14,000. 14,000 from 32,000. Ang pasyente, gustong-gusto na umuwi, madaldal na, malikot na, kumakain na, hindi nasusuka, hindi sumusuka, hindi sumakit ang ulo. Kaya sabi ko sa nanay, ano ngayon? Nanay, 14 na, mas mababa pa kaysa yung kahapon na 32,000. Huwag mo sabihin, dito na naman kayo. O hindi pa kayo uwi. Sabi naman ng nanay, uwi na lang kami daw. Hindi na, kasi magastos na. Ayan. Kaya yun po ang record natin. At hindi po tayo nagyayabang. Ang akin lang po is based on our experience. So the lowest patient, or rather, the lowest platelet count of a patient which I sent home with dengue fever was 14,000, 14,000. At bumalik yung nanay, syempre, with the patient after, I think, 4 days. At naging normal na above 150,000 na po So, ganun po talaga ang aking pag-approach sa pasyente. Okay? Hindi po nasakripisyo ang kalagayan ng pasyente, pero tayo po palagi ay nagtitipid po para sa pasyente. Okay? So anyway, may bagong bakuna naman kontra sa dengue. I think, if I'm not mistaken, from Brazil or from Spain. I'm not so sure. Pero ang akin lang po is, think twice kung magpapabakuna po kayo. Baka makatulad po sa Dengvaxia na maraming namamatay dahil hindi sila naprotektahan sa dengue fever. Na-inject sila ng Dengvaxia, nag-produce ng antibodies yung katawan nila na hindi po makapag-protect sa dengue fever na virus. At nung nakagat na naman sila ng lamok na with dengue virus at natamaan sila ng dengue fever at namatay sila kahit pabukuna po na po sila. Bakit? Because as I've said, dahil po pumutok yung immune reaction ng pasyente, okay? Dahil po sa antibody-dependent enhancement. Okay? So anyway, hanggang dito na lang po ang ating dengue fever. Sa ngayon, gusto po tayo magpapasalamat sa ating mga messengers ng Panginoon na nagdadala po ng blessing sa atin. Because as I've said, and I'm gonna say it again, kailangan po tayo mag-share so that we will receive. Okay? Not necessarily directly galing sa Panginoon, kundi through the messengers of God. Now, unang-una, of course, nag-share ako sa mga kaklase ko sa UIC. Ayan, nagbigay po sila ng regalo. Merry Christmas ang aga. Okay, anyway, thank you po kay Madam Neneng, Madam Beth, Madam Jo, Madam Ing, Madam Paz, Madam Yoli, at Madam Jean. Okay, hindi ko pa po nabuksan ito. Sa totoo lang po, baka ma-turn off kayo sa akin,
hindi ko talaga binubuksan ang mga regalo ko. Marami po tayong regalo 5 years ago, hindi ko po binuksan. Kasi ang importante sa akin, hindi yung binigay ninyo, kung ano yung laman kung ano yung binigay ninyo, anong laman nito. Ang importante po, yung act of giving. Okay? Katulad ni Jesucristo, binigay niya yung buhay sa atin na hindi tayo humingi sa Kanya. And that is just simply unconditional love. Okay? And of course, si Madam Carlota, nagbigay ng bagong cervical collar sa akin. Kahit small ito, mas okay ito kaysa yung large na fit sa akin. Ito po, kahit small, ma-fit pa rin, no? Although, hindi talaga yung ideal. Kasi, okay, hindi umabot dito itong part na ito. Dapat umabot dito. Pero may space. Maganda ito kasi, well-ventilated po yung leeg natin. Hindi tayo pinapawisan. Kaya I learned something from itong small cervical collar na binigay ni Madam Carlota. Na next time, sa mga pasyente ko, ang ireseta ko yung small para hindi sila papawisan. Kasi mainit pag large, no? Baka hindi na nila suotin. So, compliance pa rin ang hinahabol ko. Kahit small, okay, I'm sure mas maganda po yung compliance ng mga pasyente natin, ng magiging pasyente natin na resetahan po natin ng small cervical collar. At nagbigay rin si Madam Carlota ng pantalon at saka shirt. Maraming salamat po. Of course, magpapasalamat rin po tayo kay Madam Letite at ang kanyang anak si Shobe. Binigyan po tayo ng chocolate with macadamia at saka yung papaya. Medyo kalahati na. Kinain ko kagabi. At saka siyempre, kay Madam Cariaga, mga Tres Marias, no? Mga single, mga pasyente ko yan, 3 Tres Marias, surname Cariaga. Ito, at saka itong gatas. At saka siyempre kay Madam Marites Alba, binigyan tayo ng Taiwan pineapple cake, at saka Quaker Oats, okay? At saka siyempre, itong nabawasan na po, napakasarap, galing po sa Taiwan. Okay? Ayan. At of course, nagpapasalamat rin po tayo sa mga prutas na binigay ni Mr. Jerry Cañas at saka ni Mr. Hung Yung An. At syempre, binigyan po tayo ni Madam Helen Brito ng may-ari ng Gorios Cafe at Densias Restaurant ng seaweeds galing sa Korea. Maraming salamat po.